Ang totoong krimen na ating ikukwento ay tungkol sa isang babae na naiinggit sa kanyang kasamahan sa bahay at kinuha lahat sa kanya. Nag-aalala ang magulang ni Watanabe nang hindi ito umuwi tulad ng ipinangako. Nagplano ang pamilya na magtipon para sa almusal ng umaga ng Pasko. Pero hindi siya dumating. Lalong nag-aalala ang kanyang ina at patuloy siyang tinatawagan. Ngunit hindi ito sumasagot. Agad siyang nagsumbong sa pulisya. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, si Soko Watanabe, isang 24 years old na babae na nakatira sa Japan, ay ipinanganak at lumaki sa isang maliit na nahiyon. Ang kanyang ama ay nagpatakbo ng isang tindahan ng bulaklak mula pa noong siya'y bata. At sa pagmamasid dito, nais rin ni Watanabe na magbukas ng sariling tindahan ng bulaklak tulad ng kanyang ama. Noong 2015, lumipat si Watanabe sa Osaka, isang mas malaking lungsod, upang magkaroon ng karanasan at kumita ng pera. Naging masaya si Watanabe sa masigla at masayang lungsod. At iniisip niya na ang pakikipagsama sa mga kasamahan sa bahay ay magbibigay sa kanya ng karamayang kailangan at mag-aalis ng kanyang lungkot. Nakipagkaibigan siya ng mabuti sa kanyang mga kasamahan sa bahay, at masipag na nag-ipon ng pera habang nagtatrabaho sa malapit na mga restaurant. Pagkatapos ng ilang buwan, may bagong kasamahan sa bahay si Watanabe. Ang bagong kasamahan ay si Turumi Murashima, 29 years old, na may part-time job. Hindi siya gaanong nagsasalita, ngunit nagtataglay ng magandang relasyon sa ibang mga kasamahan sa bahay. Bago pumunta si Murashima sa Osaka, mayroon siyang masakit na kwento na walang nakakaalam. Ang kanyang lugar ng kapanganakan ay Hiroshima, malayo sa Osaka. Nakatira siya roon kasama ang kanyang ina, pati na rin ang boyfriend ng kanyang nanay, at dalawang nakababatang kapatid na lalaki. Ang boyfriend ng kanyang ina ay isang marahas na tao. Nagsasagawa ng verbal at pisikal na pang-aabuso sa kanyang ina. Ginagamitan pa ng baseball bat kapag binubugbog ang kanyang ina. Ang buhay ni Murashima ay palaging puno ng takot. Umabot ito sa mas malupit na pang-aabuso. Nanahimik si Murashima, at natatakot na sabihin ito sa sinuman, lalo na sa kanyang ina, na noon ay nagdurusa na. Sa kanyang unang taon sa mataas na paaralan, nabuntis si Murashima, na ang ama ay ang boyfriend ng kanyang ina. Dahil hindi siya naniniwala sa sinuman o humingi ng tulong, siya'y nagdusa ng tahimik at nalampasan na ang oras para sa abortion. Sa huli, si Murashima ay nanganak ng lihim sa kanyang tahanan ng walang tamang pangangalaga. Ang sanggol ay namatay habang ipinanganak at siya ay nagdisposal ng katawan ng mag-isa. Pagkatapos ng mga traumang pangyayari na ito, ang personalidad ni Murashima ay lumahlim. Siya ay naging lihim sa kanyang nararamdaman sa lahat. Sa paglipas ng panahon, si Murashima ay lumaki bilang isang matured na babae. Nakatagpo siya ng isang online na post na naghahanap ng mga kasamahan sa bahay. Dahil malayo ang lugar na ito mula sa kanyang tahanan sa Osaka, nakita niya ito bilang isang pagkakataon para iwanan ang kanyang nakaraan. Nang walang pag-aatubiling, siya'y nagdesisyon na lumipat mula sa kanyang kasalukuyang lugar. Dahil sa mahirap na kalagayan sa pinansyal ng kanyang pamilya, kinailangang tumigil ni Murashima sa kanyang pag-aaral ng maaga. At hindi na niya naisip ang pumasok sa kolehiyo. Siya'y nagtrabaho ng mabuti para mabuhay. Ngunit ang kanyang tanging pagkakataon ay mga part-time na trabaho at mababa ang kanyang kita. Nakatira sa Osaka kasama si Watanabe. Nagsimula si Murashima na ihambing ang kanilang buhay. Nalaman ni Murashima na maraming pera si Watanabe, isang mas stable na buhay, at ang pagmamahal ng kanyang pamilya. Dahil sa inggit, nagsimula si Murashima na nakahuwin ang pera ni Watanabe. Simula sa mga maliit na halaga, at sa huli, ay ang pagnakaw ng kanyang ID card. Binago niya ang kanyang hitsura upang maging katulad ni Watanabe. Tinanggal ang kanyang salamin at nag-apply ng parehong makeup. Gamit ang pangalan ni Watanabe, nakuha ni Murashima ng matagumpay ang isang utang na $20,000 mula sa isang lending company na siyang nagpasaya sa kanya. Iniwan ni Murashima sa apartment si Watanabe at lumipat sa isang maliit na apartment na may 300 meters ang layo at bumili siya ng mga gusto niyang bilhin. Ito ang kanyang unang pagkakataon na makahawak ng ganun kalaking pera.
Ngunit ang kasiyahan ay maikli lamang, dahil halos nauubos na niya ang pera na kanyang inutang. Nangangambang baka singilin na siya ng utang. Sa pagdating ng araw, natatakot si Morishima na kung makikipag-ugnayan ang lending company kay Watanabe, malalaman nito ang lihim ng kanyang inutang. Napuno ng pangamba, ang mga iniisip ni Morishima ay naging labis. Noong bisperas ng Pasko ng 2015, tinawagan ni Morishima ang kanyang dating mga kasamahan sa bahay at inisip ang magkaroon ng Christmas party sa bahay ni Watanabe. Ang plano ay para dumating si Watanabe sa apartment ni Morishima. Una, maghanda ng pagkain para sa party, at pagkatapos ay dalhin ang pagkain sa bahay ni Watanabe. Gayunpaman, nang lumipas ang oras at parehong hindi dumating si Watanabe at Morishima, nag-text ang mga kaibigan kay Watanabe kung nasaan siya. Sumagot siya na kasama niya si Morishima at nasa apartment sila ni Morishima. Samantala, naghahanda ng pagkain para sa party at malapit na silang dumating. Matapos ang ilang minuto, si Morishima lamang ang dumating sa party. Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na si Watanabe ay naghahanda pa rin sa kanyang apartment at malapit na siyang dumating. Pero pagkatapos ay nagpadala si Watanabe ng mensahe sa mga kaibigan na biglang siyang naging abala at hindi makakarating sa party. Sinabi ni Morishima sa kanyang mga kaibigan na maaaring pumunta si Watanabe para makipagkita sa kanyang ex-boyfriend. Sa kabila ng kakaibang sitwasyon, nagpatuloy ang Christmas party ng walang Watanabe. Samantalang sa araw ng Pasko, plano ni Watanabe na magkaroon ng kainan kasama ang kanyang pamilya. Ngunit kahit sa December 25, hindi siya tumawag, at sinubukan siyang tawagan ng kanyang ina, ngunit walang tugon. Sinubukan din ng kanyang pamilya na makipag-ugnayan sa kanyang trabaho. Ngunit sinabi ng kanyang boss na siya ay umabsent ng walang paalam. Maikli pagkatapos, ang may-ari ng restaurant kung saan nagtatrabaho si Watanabe ay nakatanggap ng text message mula kay Watanabe na humihingi ng paumanhin para sa kanyang hindi otorisadong. Natanggap din ng kanyang pamilya ang isang text message mula sa kanya na nagbibigay ng kumpiyansa sa kanila na huwag mag-alala. Sa pagtingin sa mensaheng ito, naging mapanuri ang ama ni Watanabe. Alam niyang mabait ang kanyang anak at napagtanto niyang kakaiba na magpadala ito ng isang mensahe ng ganito lang sa ganoong sitwasyon ng walang ibang tawag. Naramdaman niya na ang mensaheng ito ay maaaring hindi ipinadala ng kanyang anak, kaya't kaagad siyang nag-report ng kanyang pagkawala sa pulisya. Nagsimula ang pulisya na tuklasin ang mga galaw ni Watanabe at natuklasan na mayroong mga $800 na ini-withdraw mula sa kanyang bank account noong Pasko. Lumitaw sa CCTV footage sa paligid ng ATM na hindi si Watanabe ang nag-withdraw, kundi isang ibang babae. Sa pananaliksik, tinanong ang kanyang mga kasamahan sa bahay at lumabas na ang huling nakakita kay Watanabe ng buhay ay si Morishima. Noong December 29, dumalaw ang pulisya sa apartment ni Morishima at binuksan ang harapang pinto, kung saan natagpuan ang isang kahindik-hindik na eksena. Natuklasan nila ang mga bahagi ng isang dinurog na katawan, pati na mga kasangkapan na ginamit sa pagpatay. Ngunit higit pang nakakagulat ang halos mga buto nang natagpuan sa bathtub na nakabahbad sa tubig. Bukod dito, nang suriin ang freezer, natagpuan ang mga bahagi ng katawan na maingat na nahati sa mga bag. Nagsimula ang pulisya na mag-ipon ng mga labi ng katawan ng biktima. Ngunit may ilang bahagi na nawawala. Nagsagawa sila ng pagsusuri sa bahay ni upang hanapin ang iba pa. At sa mga lalagyan at kabinet, natuklasan nila ang karagdagang mga bahagi ng katawan na lahat ay tumutukoy sa DNA ni Watanabe. Ang sanhi ng pagkamatay ni Watanabe ay ang kawalan ng paghinga dahil sa pagsakal sa lig. Natuklasan din sa kanyang katawan ang mga sleeping pills na nagpapahiwatig na ang krimen ay may planong masusing gawin. Sinuri ng pulisya ang computer ni Morishima at natagpuan ang mga record ng paghahanap na may kinalaman sa sleeping pills at paraan ng paggawa ng perpektong krimen. Agad na inaresto si Morishima, ngunit mariing itinanggi niya ang krimen, na nagsasabing umuwi siya sa apartment, at nakita si Watanabe na patay na, at natakot lang siya kaya hinati niya ang katawan, para hindi magalala ang pamilya ni Watanabe. Pero hindi naniwala ang mga pulis sa mga kasinungalingan ni Morishima. Sa huli, umamin si Morishima na siya ang pumatay kay Watanabe at nag-withdraw ng $800 gamit ang ATM card nito, kung saan ang ilan ay ginamit niya para bumili ng kagamitan upang hatiin ang katawan. Habang nagpapatuloy ang investigasyon,
Lumabas ang mga balak ni Morishima. Hindi lamang niya hinati ang katawan, kundi niluto rin ang ilang bahagi nito sa isang pressure cooker at nilunas ang iba sa food waste disposal. Ang mga kasamahan sa bahay na iniisip na magkasundo ng mabuti si Morishima at Watanabe, ay nagulat sa nalaman ang katotohanan sa likod ng karumal-dumal na krimen. Wala namang espesyal na sama ng loob si Morishima kay Watanabe. Siya'y simpleng nainggit sa mga bagay na meron si Watanabe at iniisip na ang pagpatay dito ay maaaring paraan upang kunin ang kanyang pera. May iba't ibang mga ina-analyze hinggil sa kung paano naging mamamatay tao si Morishima. May nagsusulong na ang kanyang naunang karanasan. Pagkatapos ng panganganak ang nagpabawas sa kanyang damdamin hinggil sa pagpatay. Ang iba ay nagmumungkahi na maaaring siyang nangangailangan ng pera. May ilan rin ang naawa kay Morishima dahil sa kanyang masakit na nangyari sa kanyang nakaraan, kung saan siya ay nagdusa ng pang-aabuso at pagsasamantala mula sa nobyo ng kanyang ina, na maaaring malupit na nakakapekto sa kanya pagkatapos. Iniulat na hinatulan di si Morishima ng habambuhay na pagkabilanggo. Bagamat first-time offender, ang kanyang mga paraan ay labis na brutal na pagpatay. Sa kasalukuyan, siya ay nakakulong sa isang piitan sa Japan. Ayon sa mga kamakailang ulat, binago ni Terumi Morishima ang kanyang pangalan at naging Nagata Morishima. Ang insidenteng ito ay nagbigay daan sa iba't ibang opinyon sa Japan dahil sa malupit na kabataan ni Morishima at sa mga pangyayari sa likod ng kaso. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.